vapor na ito? Ha? Ano na naman ang mga lumiliit na bangasiwa? Sa bagay sa daanan. Pati ang mga Indio nandito pa naglalaba at naliligo. Mga parisyo sa mundo, umaga-umaga, sinisira ng araw ko. Mga pesteng Indio. Kapitan, bakit sa bahaging iyong pumapwesto ang mga hangal ng tauhan? Dahil napakababa roon, senyora. At bakit napakabagal ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ng takbo ng makina? Sapakat sa tayo sa palayan, senyora. Hay nako! Ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat itigil na ito dahil dito mabagal ang pag-usat ng vapor. Tama. Dapat hanapan nila ng paraan para palilingin ang ilog Pasig, di ba? Para naman dumilis ang usad ng vapor at sasadyang ng dagat. May alam ka ba tungkol sa pantas ng agham? Ha? May alam ka ba kung sino sila? May tulay sa Puente del Caprico na sinasabing na hindi natapos nang dahil sa mahina at marupok daw ito. Pero tignan nyo, buo pa rin ito hanggang ngayon. Kahit dumaan ng mga bagyo at pindol, hindi pa rin ito nabubuwag. Yan din ang nais kong sabihin. At ang Puente del Caprico at ang mga pantas ng agham. Yan din ang aking sasabihin. Ngunit ibig sabihin na wala kayo sa katwiran dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Kung kukulangin ay paggawain natin ng mga taong bayan. Ang mga matatanda, kabataan at bata ay pagtatrabahuin natin sila. Sa halip sa pilitang 15 araw. Paggawain natin sila ng 3, 4, 5 buwan at pagdalhin sila ng sariling pagkain at gamit. Para ito sa bayan, di ba? Subalit, Senyor Simon. Huwag na kayong tumutol, Don Custodio. Sa ganyang paraan lamang maisa sa katuparan ang mahalagang proyekto ng walang kahit anumang gastos. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang iyan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tito? Ginoo! Akala ko'y marami kayong nalalaman sa kasaysayan. Hindi ang mga taga-Ehipto o mga Hudyo ang hakaharapin ninyo. At ang mga taong ito ay minsan nang naghimaksik. Nang obligahin silang magbuhat ng malaking troso para sa paggawa ng isang barko. Hindi. Ang sinabi ay sinabi na. Huwag na kayong magbulong ng Latin, Padre Sibayla. Para ano pa nandyan kayong mga praile kung mag-aaklas din lang ang mga taong bayan? Amerikanong mulato. Ang mga panukalang hindi sinasaguni sa mga taong matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas ay hindi nagdudulot ng maganda. At ano naman ang proyektong ito? Nakakakita na ba kayo ng itik? Sa inyong palagay, hinuhuli namin iyon sa lawa. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay tulad ng inaalagaan sa Pasig at Pateros. Alam ba ninyo ang kinakain nila? Ngunit, ano naman ang kinalaman ng proyekto? Papag-alalain ko ang mga itik, ang lahat ng naninirahan sa baybayin ng lawa. Papahintulutan po ba ninyo akong ilahata ang kanyang panikala?